Kabilang ang mga insidente sa South China Sea pati ang mga isyu ng agrikultura at kalakalan sa mga tinalakay sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lao People's Democratic Republic. Live doon ang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Sabay ni Igan, hello kapuso mula sa Vientiane, ang kabisera ng bansang Lao People's Democratic Republic kung saan sa umaga pong ito, formal na magbubukas ang 44th at 45th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Sa unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Lao PDR, ang kanyang unang official engagement ay ang bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Sentro ang pulong sa pagpapaigting na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam, partikular sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng imported na bigas ng Pilipinas. Bukod dyan, may parehong karanasan ng dalawang bansa, mga insidente ng harassment ng China sa kanilang mga mangingisda. Kamakailan nga, 10 mangis ng Vietnamese ang nasaktan sa harassment ng mga puwersa ng China na sinasakop din ang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Vietnam tulad ng regular na nating nakikita sa EEZ ng Pilipinas. Bilang sa mga pinirmahang kasunduan, ang kaugnay sa incident prevention sa South China Sea. Samantala, Igan, matapos ang bilateral meeting na ito, dumalo naman ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Lao PDR. First time ng Pangulo sa Laos at siya mismo, aminado hindi nakalang may mahigit 2,000 Pilipino nagtatrabaho at gumagawa ng magandang marka dito sa Lao People's Democratic Republic. May 4 miyembro ng Filipino community na dumalo sa pagtitipon. Ang mga Pilipino rito, highly regarded, ika nga ni Ambassador Tina Joy Amatong. Karamihan mga guro, meron din mga engineer, mga manager at mga skilled workers. Binati ng Pangulo mga Pinoy dito at pinasalamatan sa pagbibigay ng magandang pangalan sa Pilipinas. Ipiniliwanag din niya magiging partisipasyon niya para isulong ang kapakanan ng mga Pilipino, kabilang na ang pagsawata sa transnational crimes tulad ng human trafficking kung saan ilang Pilipino rin ang nabibiktima. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East, to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters, to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. So my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Samantala, Igan, maliban sa formal na pagbubukas ang ASEAN Summit ngayong araw ay natabayanan din ang ASEAN Business and Investment Summit kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makaharap ang mga mamumuhunan at ibida ang Pilipinas bilang isang investment destination. At bukod dyan, Igan, may pangunahan din isang mahalagang pulong ang Pangulo sa araw na ito. Igan? Ivan, nabanggit mo kanina na kabilang sa mga pinirmahang kasunduan yung may kaugnayan sa incident prevention sa South China Sea, particular yung binanggit diyan na incident prevention kasama ang Vietnam? Yes, Igan, kung maalala ng mga kapuso natin, nitong Enero ng 2024 ay nagkaroon ng state visit si Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. At isa yan sa mga napagkasunduan nila ng mga leader ng Vietnam. Isa itong mekanismo para mapag-usapan at hindi na at agad pahupain ang anumang tensyon sa South China Sea ng dalawang bansa dahil kung alam natin, Igan, ang Vietnam at Pilipinas parehong may claims dito sa South China Sea tulad ng ibang mga bansa, bilang dyan ang Malaysia, gayon din ang Indonesia. At ang mga mekanismong ito ay isang paraan para hindi na humantong sa bombahan ng tubig o sa kung anumang insidente ng karahasan ang mga ganyang claims o yung conflicting claims, ika nga, sa South China Sea. Ang problema lang, Igan, ang China may ganun din tayong kasunduan eh. Ang problema ay yung good faith, ika nga, na sumunod ang mga bansa sa napagkasunduan. Ngayong nasa Lao pala si Pangulong Bongbong Marcos, sino ang caretaker ng bansa? Dati si VP Sara Duterte. Ngayon? Igan, tama. First time na bumiyahe ang Pangulo na dinesignate bilang caretaker ng pamahalaan si VP Sara Duterte. Dati tulad na nabanggit mo, automatic yan si VP Sara ang caretaker. Ngayon si E.S. Bersabin, si Justice Secretary Remulla at si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Ayon kay
Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office, parang council daw ito parang tatlo sila magdedesisyon. Kung sakali na kailangan may desisyon na mahalaga habang wala ang Pangulo at narito siya sa Lao PDR. Maraming salamat, Ivan Mayrina, live mula sa Lao People's Democratic Republic. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.